kagandahan ng loobin, ng kabutihan mo sa amin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailang ulit kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod yun at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari, kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Pagpapatawad, ito ay isang haligi ng ating pananampalataya, isang napakahalagang bahagi ng ating pagsunod kay Jesus Nazareno. Ngunit aaminin natin, ito rin ang isa sa pinakamahirap gampanin ng isang mananampalataya.
pagpapatawad. Kung kaya nga si Pedro, tinanong niya si Jesus kung ilang beses. Nung sinabi niyang 7 beses, ay galante na siya noon. Meron ng dagdag yun. Akala niya ay matutuwa na si Jesus nung sinabi niyang, pwede na bang 7 beses magpatawad? Ngunit ang sagot sa kanya ni Jesus ay 70 ulit pa nito. Hindi binibilang ni Jesus kung ilang beses magpatawad. Kaya sa English, pag sinabing 70 times 7, hindi niyo sasabihin 490 o kung anumang computation ang katumbas nito. Hindi. Ang simpleng gustong sabihin lang ni Jesus, huwag ka nang magbilang. Huwag mo nang bilangin ilang beses ka kailangang magpatawad. Ngunit, batid natin na sadyang mahirap magpatawad. Siguro kung magkakaroon po ng survey, ano ang mga mahihirap gampanin, sundin sa mga bilin ni Jesus Nazareno, naniniwala ko ang number 1 sa survey, mahalin mo ang iyong kaaway. At sa palagay ko, ang pangalawang babagsak sa survey, patawarin mo ang nagkasala sa iyo. Aminin natin. Mas madali nang mag-ambag, magbigay ng bigas kaysa magpatawad. Mas madaling maglakad ng paluhod, magprosesyon, mamanata, mag-ayuno. Kung gugustuhin pa, nandito ka na sa buong araw ng linggo, nandito ka simbahan, misahan mo na lahat ng misa. Siguro sabihin niyo sa Nazareno, mimisahan ko na lang lahat kaysa patawarin ko. Mas madali yun. Mas madaling magrosaryo ng 10 beses kaysa magpatawad. Mahirap magpatawad kung ito'y titignan natin sa diwa ng ating sariling kalakasan. Ngunit kung titignan natin ang pagpapatawad bilang isang biyaya, doon tayo makakakuha ng sapat na lakas para igawad ito. Sapagat ang ang pagpapatawad, hindi nakabase sa lakas ng loob mo. Hindi nakabase kung matibay ang loob mo o handa ka na. Ang pagpapatawad ay nakabatay sa biyaya ng Diyos. At ano lang ba ang pwedeng gawin sa biyaya ng Diyos? Ang tanggapin ito. Ihanda mo lang ang sarili mong tanggapin ang biyaya ng Diyos. Kaya nga, narinig natin sa talinghaga, yung may utang na 10 milyong piso, pero hindi niya pinatawad yung may utang sa kanya ng 500 piso. Bakit? Bakit hindi niya pinatawad? Sapagkat naniniwala ako, hindi rin naman talaga siya bukal nung siya'y humingi ng tawad doon sa kanyang amo. Sapagkat kung talagang tinanggap niya bilang biyaya yung pagpapatawad ng kanyang amo nung siya'y pinatawad ng 10 milyong piso, madali lang din niyang patawarin yung nangutang sa kanyang 500 piso. Siguro nga, naniklohod siya, nagmakaawa siya. Pero naniniwala po ako, hindi yun bukal sa kanyang puso. Sapagkat kung bukal sa puso niya ang humingi ng tawad, pagtanggap niya ng kapatawaran, aagos at aagos, aapaw at aapaw
aabot at aabot sa iba ang tinanggap niyang pagpapatawad. Kung tunay niyang tinanggap ang pagpapatawad ng kanyang amo, hindi pwedeng hindi niya ito maipasa at maibigay sa kanyang kapwa. Kaya nga mga kapatid, kung tunay tayong humihingi ng tawad, lalo na kay Jesus Nazareno, kung tunay tayong humihingi ng tawad kapag tayo'y nangungumpisal, at iginawad naman sa atin yun, kung talagang tinanggap natin ang awang iyon, kapag dumating ang panahon na tayo naman ang hihinga ng tawad, maigagawad natin yun. Meron nga hong kasabihan, hindi mo maibibigay kung ano ang wala ka. Totoo naman po yun, di ba? Hindi mo maibibigay ang isang bagay na wala ka. Kung wala kang pera, wala kang maibibigay na pera. Kung wala kang pagkain, wala kang maibibigay na pagkain. Kung wala kang pinag-aralan, hindi ka talaga makakapagturo kahit kanino. Kung wala kang kapatawaran, hindi ka nga talaga makapagbibigay ng kapatawaran din. Hindi kaya mga kapatid, kaya hindi tayo makapagbigay ng kapatawaran dahil baka hindi pa natin lubos na tinatanggap ang kapatawaran ng Diyos. Ulitin ko po, hindi kaya baka hindi natin maibigay ang pagpapatawad dahil sa umpisa pa lang, hindi pa natin lubos na tinatanggap ang pagpapatawad ng Diyos. Kailangan muna natin tanggapin ang biyaya ng awa bago tayo makapagbahagi ng awa sa kapwa. Kaya nga, sa unang pagbasa narinig natin kung papaano si Moises, pinangunahan niya ang Israel nung tumawid noon, naalala niyo sa dagat na pula, paalis sa Ehipsyo. Ngayon naman si Josue, tumatawid sila sa ilog Jordan, bumuka na naman ang ilog. Alalong bagay, tumatawid sila, nililinis sila ng Diyos. Kaya sila tumatawid sa lupang pangako, hindi dahil sila ang magaling, hindi dahil sila yung malakas, kung hindi dahil din sa awa ng Diyos, biyaya ng Diyos. Dahil kung makakalimutan ang biyaya ng Diyos, hindi talaga iiral ang buhay na makadiyos sa atin. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, isipin mo ngayon, sino yung mga taong hindi mo mapatawad? Ilatag mo ito ngayon sa paanan ni Jesus Nazareno. Isipin mo rin ang pagkakataon na ikaw ay humingi ng tawad sa Kanya. Isipin mo yung mabibigat na kasalanang nagawa mo at pinagsisisihan mo at idinlog mo sa Kanya at lalo na sa kumpisal at ito'y iginawad ang pagpapatawad sa iyo. Isipin natin ang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. At panghuli, ipagdasal din natin ang mga taong matigas pa rin ang puso. Ayaw humingi ng tawad at ayaw magpatawad. Kabilang tayong lahat doon. Humingi tayo ng tulong at lakas at awa mula kay Jesus Nazareno sa biyayang ito.